Kumakalat ngayon sa social media ang video ng tatlong bihag na humihingi ng tulong sa gobyerno habang napaliligiran ng mga armadong lalaki. Dalawa sa mga bihag kumpirmadong miyembro ng Philippine Coast Guard habang isa, barangay chairman sa Zamboanga del Norte. Nanawagan na para sa agarang tulong ang mga kaanak ng mga bihag. Pagtitiyak naman ng Coast Guard, ginagawa nilang lahat para mailigtas sa mga bihag. May report si Sandra Ginaldo. Nakatali, nakapiring, nanginginig ang boses habang humihingi ng tulong sa gobyerno habang napaliligiran ng mga armadong lalaki. Ito ang video na kumalat sa social media na meron ng mahigit 2 milyong views. Ang dalawang lalaki na kilalang sina SM1 Alan Pagaling at SM2 Gringo Villaruz, mga Coast Guard Safety Inspector at Barangay Chairman Robert Bulagaw. May 4 nandukutin sila ng mga armadong lalaki sa Barangay Aligway, isang isla sa dapitan Zamboanga del Norte. Bagaman isa sa kanila nahagip ng kamera na walang takip ang muka. Ang Mrs. de Villaruz na si Irish awang-awa sa mister nang mapanood ang video. Meron silang 7 buwang gulang na anak. 3 beses niyang nakausap ang mister sa cellphone, huli noong May 19. Sana naman po pagtuunan ng pansin niya ng pamahalaan, hindi po basta-basta na case yan eh. Kasi po mga armadong tao yung nakaano sa kanila, nakakuha. Ang tiyahin ni Villaruz lumuwas ng Maynila para umapela sa gobyerno. Mahigit 1 buwan at kalahati na kasi ang lumipas. May impormasyong malaki na ang ipinayat ng mga bihag kumpara sa nakita sa video. Masakit sa dibdib. Biyakin talaga yung puso mo everyday. Tortured sa pag-iisip, hindi na halos kami makakain. Anytime from now, mabihidek na sila. Hindi pinaalam sa ina ni Villaruz ang nangyari rito dahil sa malubhang sakit nito. Pero nagdesisyon silang magsalita sa media sa pangambang mabaon sa limot ang tatlo. Magkano lang naman ang mga sahod yan? Kaya ba namin magbigay? Kaya ba namin Hindi po. Government ang kailangan kumilos na saan na sila. Umapila rin ang tulong sa pamahalaan ang mga kaanak ni Pagaling. Sa President Pinoy nga, nanginaot ko nga magtabang siya. Ipakita niya, concern siya sa mga tao, sa mga Pilipino, sa mga tao nga nagtrabaho sa gobyerno. Ipakita niya nga ang iyang administrasyon kaya mutabang para sa kagawasan sa akong igsuon. Tiniyak naman ng Coast Guard, ginagawa nila ang lahat sa tulong ng PNP at AFP para mailigtas ang mga bihag. Unang nanghingi ng 100 million ransom ang mga kidnapper at bumaba ang kanilang demand sa 3 million pesos. Lahat ay ginagawa po ng Philippine Coast Guard para po ma-recover natin itong dalawa. Of course, kasama na yung barangay captain. Ang government, ang stand ay walang ransom na dapat ibigay. May natanggap na impormasyon ang pamilya Villaruz na nailipat na sa Sulu ang mga bihag, pero tumanggi ang Coast Guard na magbigay na impormasyon tungkol dito. Sandra Aguinaldo, GMA News.